Noong ako'y 10 taong gulang, umuwi ang kuya ko upang mamatay sa isang napakalamig na araw ng Enero. Si Tobias, ang mas nakatatanda kong kapatid, ay palaging parang isang bisita, isang tao na dumadalaw na may dalang regalo, ngiti, at ang mahika ng Pasko, ngunit agad na nawawala muli sa mas malawak na mundo. Pero iba ang pagkakataong ito. Ang kanyang balat ay puno ng mga lilat madugong sugat at ang dati niyang matipunong katawan ay nagmistulang anino na lamang. Para siyang kalansay o mas masahol pa, isa sa mga creepy crawlers na ginagawa ko noon. Gamit ang laruan niyang ibinigay sa akin ilang Pasko na ang nakalipas. Hindi ko makakalimutan ang araw na umuwi siya. Ang nanay ko'y umiiyak mula nang dumating siya. At ang tatay ko, na karaniwang kalmado, ay may seryosong ekspresyon na hindi nababago. Kakauwi ko lang galing eskwela noon, sabik na ipakita kay Tobias ang bagong koleksyon ng mga gumagomang insekto at halimaw na ginawa ko para sa kanya. "Wag muna," sabi ni Mama. Hinarang ako sa pintuan. Ang boses niya ay pumutol habang pinupunasan niya ang namumula at namamagang mga mata gamit ang tisyo. "Pero akala ko matutuwa si Kuya Toby," sagot ko. Hawak ang mga nilikhang pinagpaguran ko ng ilang oras. Umiling siya. "Anak, sobrang sakit niya. Hindi ka niya maririnig ngayon." Ang mga sinabi niya ay hindi ko masyadong naintindihan noon. Nakita ko nang magkasakit si Tobias dati. Ubo, trangkaso, pero hindi ganito. Hindi ko maunawaan kung bakit lahat ay parang nawawalan ng pag-asa. Nilagay ni Papa ang kamay niya sa balikat ko at sinabing, samahan ko raw ang mga lolo't lola sa sala. Habang inaakay niya si Mama na humihikbi papunta sa kwarto, narinig kong bumulong ang nurse ng ospital tungkol sa konting oras na lang at huling hininga. Naghintay ako hanggang abala na ang mga nakatatanda. Saka ako palihim na pumasok sa kwarto ni Tobias. Bahagyang nakabukas ang pinto, kaya itinulak ko ito ng marahan. Ang nakita ko sa loob ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Napakaliit at napakahina na ni Tobias. Ang katawan niya ay konektado sa mga makinang may mahinang tunog. At ang balat niya ay maputlang kulay abo, halos nagkukulay tulad ng kumot. Parang multo na siya. "Toby?" Mahinang tawag ko, lumapit sa kama. Nang hindi siya sumagot, binanggit ko ulit ang pangalan niya ng mas malakas. "Toby!" Pagkalipas ng tila napakahabang oras, gumalaw ang kanyang tuyong labi at isang mahinang ungol ang narinig ko. Pagkatapos, sa boses na parang nagmumula sa malayo, sinabi niya ang 6 na salitang hindi ko malilimutan. "Hanapin mo ako sa mga dingding." Bago pa ako makasagot, tumunog ang makina ng isang mahabang beep. Nagmamadaling pumasok ang nurse. Kasunod ang mga magulang at lolo't lola ko. Hinila ako palabas ng kwarto habang nagkakagulo sa loob. Ang tanging naiisip ko lang ay ang 6 na kakaibang salitang iyon. Kalaunan, niyakap ako ng mahigpit ng lola ko at sinabing, "Pasensya ka na, apo. Pumanaw na ang kuya mo. Nasa langit na siya." Lahat sila'y umiiyak at humihingi ng paumanhin. Pero hindi ako lumuha. Hindi ko ganoon kakilala si Tobias para maramdaman ang pagkawala niya, gaya ng nararamdaman nila. Sa akin, palagi siyang parang bisita lang, hindi isang tunay na kapatid. Nagkunwari akong umiiyak para hindi sila masaktan. Saka nagpaalam kung pwede na akong pumasok sa kwarto ko. Nang mag-isa na ako, humiga ako sa kama at tumitig sa dingding. Iniisip ang huling sinabi ni Tobias. Ang dingding ng kwarto ko'y kulay asul na parang espongha at puno ng poster ng mga manlalaro ng baseball at mga karakter sa pelikula. Tinitigan ko ang mga ito ng matagal. Sinusubukang intindihin ang ibig sabihin ng kuya ko. Nang dumilim na ang kwarto, napansin kong may kakaibang nangyayari. Gumagalaw ang mga anino sa dingding, pero hindi ito ordinaryong mga anino. Kulay berde ang mga ito, bahagyang kumikislap na parang tira-tirang liwanag ng glow stick. Unti-unting nagbabago ang mga hugis,
Tila may sinasadyang pattern. Gising ka pa ba, Devi Boy? Sabi ng isang boses na parang hungkag. Napaupo ako ng mabilis. Sino yan? Ang mga berdeng hugis ay gumalaw ng mas mabilis. Bumubuo ng isang figurang parang tao. Matangkad ito, halos abutin ng kisame. At kahit walang malinaw na mukha, agad ko itong nakilala. Toby, ikaw ba yan? Tumawa ang figura. Malalim at dumadagundong ang boses. Sino pa ba, loko? Pero, patay ka na, nauutal kong sagot. Patay? Muling tumawa ang figura. Isang tunog na pumuno sa kwarto. Hindi naman. Ang totoo, Devi Boy, ang mga tao'y hindi namamatay. Hindi gaya ng sinasabi nila. Nagtatago lang tayo. Nagtatago? Kanino? Hindi ko pa alam, bulong niya. Pero lahat tayo nagtatago at hindi tayo dapat matagpuan. Habang nagsasalita siya, nabuhay ang mga dingding ng kwarto ko. 12-dosenang berdeng hugis ang lumitaw. Gumagalaw at umiikot na parang mga alitap-tap na nakulong sa loob ng salamin. Ang ilan ay bumulong sa mga lingguwaheng. Hindi ko maintindihan. Ang iba naman ay tumatawa o umiiyak. Lalong lumakas ang ingay hanggang sa hindi ko na ito kinaya. Napasigaw ako, tinakpan ang aking mga tainga, at pumikit ng mahigpit. Nang dumilat ako muli, niyugyug na ako ni Mama. Ang mukha niya'y maputla sa pag-aalala. Ayos lang anak, sabi niya. Lahat tayo nalulungkot. Ayos lang umiyak. Gusto kong sabihin sa kanya ang nakita ko, pero alam kong hindi siya maniniwala. Sa paglipas ng panahon, tumigil na rin akong pag-usapan si Tobias. Ngunit hindi kailanman nawala ang mga berdeng hugis. Nakikita ko sila kahit saan. Sa mga gusali, sa liwanag ng mga poste, kahit sa screen ng TV kapag walang ibang nanonood. Minsan, bumubulong sila. Sa ibang pagkakataon, sumisigaw. Pagkalipas ng ilang taon, nagsimula akong magpa-therapy. Sinabi sa akin ng tagapayo sa kolehiyo na ang mga hugis ay isang manifestasyon ng aking kalungkutan, isang paraan ng isip ko upang makayanan ang pagkawala ni Tobias. Gusto kong maniwala sa kanya. Gusto kong maniwala na ang nakikita ko ay hindi totoo. At sandali, naniwala nga ako. Nagtapos ako sa kolehiyo, nagpakasal, at nagkaroon ng anak. Mukhang normal ang buhay, masaya pa nga. Pero hindi talaga nawala ang mga hugis. Pilit ko silang binaliwala, pinagtuunan ng pansin ang pamilya at trabaho. Hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat. Nasa opisina ako sa bahay nang bigla akong inubo ng malakas. Dumugo ang bibig ko, tumulo ang dugo sa keyboard at sa sahig. Hinanap ko ang cellphone ko at nagdial ng 911 habang nagiging malabo ang paningin ko. 911, ano ang emergency mo? Tanong ng boses ng isang babae. Nagsusuka ako ng dugo, nasabi ko bago bumagsak sa sahig. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, sa isang boses na nakakakilabot at pamilyar, sinabi ng operator, mas mabuti nang magsimula kang mag-isip ng magandang lugar na pagtataguan. Napuno ng berdeng mga bilog ang kwarto. Umiikot sa paligid ko habang umalingaw-ngaw ang boses ni Tobias sa aking tenga. Ang mga tao ay hindi namamatay. Nagtatago sila at hindi sila dapat matagpuan.